blessed afternoon po sa lahat ng mga kasamahan po natin na sumusubaybay po ngayon. Mas malakas pa yung ating sound card kaysa sa ating mic. Ayan, maganda. Grabe yung sound card, dumagundong. Maganda tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay nasubaybay na. And of course, north, south, east, and west corners of our church. To all the young people, this is your time once again. Team Focus and Team Preparation. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And 10 na po ng aking mga kasamahan po dito. Ang ating pong live streaming ng audio ministry and deaf ministry. At ganoon din, sama na natin ang ating magiting na cameraman. Yan ay magandang tanghali po sa inyong lahat. And we're happy once again that we're here to serve you through the Word of God. And it's time, young people, for you again to learn and listen from the Word of God, principles from the Word of God. Again, tatandaan niyo po mga kapatid, hindi natin pinag-uusapan dito ang sarili nating opinion, kundi ang ating pinag-uusapan dito ay ang prinsipyo na nanggagaling mula po sa salita ng Diyos na po. Kaya shoutout sa lahat ng mga kapatiran natin. Of course, shoutout sa aking mahal na asawa na nasa taas ngayon nanonood. At shoutout din kay Baby LG. Tulog ka muna dyan para marami kami magawa. At ganun din, shoutout sa Southeast Border. Magandang tanghali po sa 5 books sa Pentateuch na grupo ng Southeast Border at sa 4 tribes of Southeast Border. Yan, halo-halo po yung pangalan namin eh. Kaya pag-iisahin natin yan. Alright, shoutout po sa inyo lahat. Of course, alam ko hindi lang po mga young people na nandito, kundi ang mga adults na nandito rin po ngayon. Sa mga nanay, pekto sana yung mga anak po ninyong tulog pa. Nagbibiro lang po ako, no. The young people, no, sana naman, no, may mga nakikita po ako dito ng mga ilang mga young people na nagtatag ng kanilang mga disciples, ng kanilang mga classmates, no, at kanilang mga relatives. Yan, kaya sa lahat po ng natatag at maaring ayaw nyo pang pindutin, yung nanonood lang kayo kasi alam ko naman nagpi-play yan kahit di nyo pindutin eh. No, manood na kayo and they just want to be a blessing sa inyo po lahat. Alright? And of course, ay hindi lang po ako nandito ngayon. Together with me ay isa sa mga kilala na po natin at pinakasikat na tao po dito sa simbahan. Ang nag-iisang boss ng ating mga pastor. Together with me, Sir Conrad, at kasama po natin ang ganda na introduction ko sa'yo. Grabe naman yung magandang tanghali, Sir Conrad. Good afternoon po sa inyo pong lahat. Alright, and also binabati ko po ng East Corner. Kung meron kayong Southeast Border, meron kayo Central Northeast. Bakit Central Northeast? Central. Ako, Central East. North, si Tony. Tapos East yan. Akala ko, pinag-isa na rin. Hindi. East Corner pa rin yun. East Corner. And anyway, good morning, good afternoon po sa inyo pong lahat. At salamat sa Panginoon for this privilege na muli ay makasama po dito sa ating usapin sa Baptist Lunch. Salamat din po sa Panginoon na muli ay may paintulutan po na makapag-encourage ng mga young people na nandiyan. Salamat sa ating mga pastor sa kanyang tiwala muli na makapag-hayag ng encouragement dito po sa ating mga young people ngayong hapon pong ito. Again, maraming salamat, Sir Maki. Back to you. Alright, so again, sa lahat ng mga Team Focus and Team Prep, shoutout pala sa lahat ng mga Team Focus leaders at ganun din sa Team Prep host. Yan. Kaya ko lang banggitin dito yung Team Prep host, Team Focus kasi dami. Shoutout sa inyo lahat, okay? At I hope na kayo ay nanonood din. Nakita ko kanina dito si Ma'am Sai. Late ko na kasi nabuksan tong yung monitor natin dito kaya medyo madami na to eh. Alright, so I hope that everybody is ready, lalo na sa mga Team Focus and Team Preparation. Alam nyo, maganda po ang pinag-uusapan natin dito. It's all about commitment. And last week, we've talked about
yung importance ng pagtitiwala mo sa Diyos when it comes to your commitment. If you can still remember, young people, na sinabi ko doon sa inyo last week that when you make a commitment or when you made a commitment, make sure that you are trusting it to God. Kaya nga ganun na lang yung sinabi dito sa ating verse in the book of Psalms 37 verse number 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him. Okay? So as you can see, after you commit your ways unto the Lord, you've got to trust Him. Okay? Trust also in Him, and He shall bring it to pass. That is the importance of trusting in Him. Trusting your commitment to Him. Yan po yung importansya niyan. Alin po yun? Kasi siya ang magdadala ng tagumpay sa commitment mo. And kung maalala nyo po, sinabi ko po sa inyo ito last week that the victory of your commitment, okay, the victory of your commitment ay hindi yan nababase doon sa pinaka, halimbawa sabihin natin na nag-commit ka until December, ito dapat ang kakalabasan ng commitment mo. At ikaw, hindi mo yan ngayon i-enjoy yung commitment mo sa December pa. Okay? Kaya nga importante na magtiwala ka sa Panginoon because the bring it to pass phrase po dyan po sa talata na ating pong ginagamit every time na tayo ay nag-uusap-usap patungkol sa commitment. Yung and He shall bring it to pass. It doesn't mean, sabi ko nga sa inyo, for example, it doesn't mean na sa December pa yan mabibring it to pass. Sa December pa yan mangyayari. Kundi every day of your life, katulad ng sinabi ko po sa inyo, every day of your life, you should enjoy the result of your commitment. Kasi your commitment will never bring it to pass. Okay? Hindi mapapasang mangyayari yan or magkakaroon ng tagumpay kung sa December mo pa yan makikita. 'Di ba? What excites you most pagdating po sa bagay na yan ay yung dapat na makita mo yung kung paano tinatrabaho yan sa iyo ng Diyos araw-araw patungo sa commitment mo. Sabi ko nga sa mga nakaraan natin pag-uusap about this, commitment is not like a post-dated check na kung kailan darating yung date, dun mo lang makukuha yung pera. Hindi po ganyan ang commitment. Commitment, sabi ko nga sa inyo, commitment are meant to be accomplished, but also commitment are meant to be enjoyed. Okay? Dapat na i-enjoy mo yan. Araw-araw. Kasi kapag hindi mo na-enjoy ang commitment mo araw-araw, tinan nyo po, yan ang rason kung bakit maraming young people ang tumitigil sa kanilang commitment. Kasi katulad ng sinabi ko sa inyo madali lang mag-commit. It is very easy to make a commitment na sasabihin natin, committed ako sa ganito, committed na ako sa ganyan, i-commit ko na yung buhay ko sa Panginoon, i-commit ko na yung trabaho ko sa Panginoon. Madali lang po magsalita ng ganyan. But as days goes by, makikita nyo po, there are things na maghihinder sa iyong commitment. I'm telling you, kung kailan ka minsan magtataka ka kung kailan ka nagbitaw ng commitment, tsaka naman lalakas yung ng diablo sa'yo. Minsan, harap-harapan, mangyayari yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Harap-harapan, talagang parang, alam mo yung, you're going forward but there is something or someone, sabihin natin, someone or something in front of you that is pushing you backward. Di ba? Yung mga bata, minsan, di ba, okay pa pag matanda yung, pag medyo kasing edad mo yun nasa harap mo, pwede mo pang tabigin Pero pag bata, di ba, like, talagang pag gumanon sila sa'yo, alala ko yung ginawa ni Simeon sa'yo kahapon. Di ba? Pag bata na yung nakaganon sa'yo, talagang matitigil ka. Bakit yung tipong parang wala ka nang magagawa? Yan po ang picture ng hindrances ng commitment. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa atin, sabi dito ng Bible, ang salita ng Diyos sa atin, you've got to trust also in Him. Don't just commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. Okay? Trust also in Him. As you can see, sa pag-aaral po natin together with Pastor Hill, there's no but. There's no word but there. Kasi kailangan mabigyang emphasis. Kaya nga there is a slight pause para makita mo yung halaga nung susunod na part ng verse na yan. It's a semicolon. Hindi siya colon na talagang you will just pause talaga. Ito ay slight pause to give emphasis that there is something important on the next part ng sasabihin. Kaya nga sabi dyan, commit thy way unto the Lord,
Trust also in Him and He shall bring it to pass. Look at the emphasis, brethren. Dalawang semicolon ang makikita nyo dyan. Okay? Kasi yung susunod na part, that says kung gaano kahalaga yung pangalawang part ng verse na yan. Nahati yan sa tatlo. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. You see how important it is to trust the Lord. Kaya nga, ganun na lang yung pag-encourage ng salita ng Diyos sa inyo, young people, that when you made a commitment, you've got to put your trust in the Lord. Kasi, dyan mo rin makikita yung sinasabi ko po sa inyo, that every day of your life, you should enjoy the results of your commitment. Kasi pag na-enjoy mo yung resulta, yung tipong mapupush ka na mag-pop at the end of the day. My goodness. At the end of the day, dapat marunong ka magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, I survive another day. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang commitment ko. Man. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Pag hindi mo yan nakita sa iyong commitment, I'm not judging you, okay? Pero pag hindi mo yan nakita sa iyong commitment, ngayon na meron kang kinumit sa Panginoon at hindi mo nakita itong sinasabi ko, you should review this verse. Baka nakukulangan ka sa pagtitiwala sa Panginoon, young people. Sabi ko nga why a lot of young people are easily giving up those commitment na kinumit nila sa Panginoon? Kasi sa inyo Sabi ko nga sa inyo last week when you commit unto the Lord, hindi pwedeng ikaw yung masusunod. Kinumit mo nga ibinigay mo nga yan sa Diyos You lend it unto the Lord. Then the fact that you lend it to the Lord, pagkatiwalaan mo siya ng commitment mo. Hindi yung magsasabi nga ito yung commitment mo and then all of the sudden, okay, Panginoon ibinigay ko na yan sa'yo. Walang 50-50 when it comes to commitment. Yan ang tatandaan nyo pag pinag-usapan po natin ang commitment, mga kapatid, ng commitment po natin, mga kapatid, sa Panginoon. Pag pinag-usapan po natin yan, tandaan nyo po, walang 50-50. You should give it wholly unto the Lord. Kaya nga involved lagi ang pagtitiwala. Alam nyo, sabi ko nga last week, sometimes we forgot this second part right here. Kaya maliit ang tingin ng maraming kabataan sa commitment nila sa Panginoon. It's because of this. Kulang sa pagtitiwala. Pero pag in-involve mo ang pagtitiwala sa lahat ng bagay na ginagawa mo, ang sarap mamuhay. Ang sarap. Kasi, alam nyo, young people, whether you accept it or not, we've been a young people din naman, naging young people din naman tayo, whether you accept it or not, you're not strong. Okay? You're not strong. Whether you accept it or not, young people, you're not strong. No? Kailangan, kung ang mga adults nga, kailangan pa din ng gabay. How much more ang young people? Right. Di ba? You're not strong. We are not strong actually. Walang malakas sa atin when it comes to, generally speaking, kaya lang naman po namin sinasabing young people ito, hindi porket perfect kami. Hindi, we're not perfect and we're still making mistakes. Kung bakit lang namin nasasabing young people, because this program is for you. No? I hope you're getting that, young people. Kaya nga, you're not strong. You should be honest sa inyong sarili. Ano man ang status mo, ikaw man ay laging top team focus sa klase mo, hindi ka pa rin matalino. Parang masyadong harsh na yan, no? Kahit sabihin mo, lagi kang pasok sa top 10. Lagi kang top sa top 10. Di ba? Laging ikaw yung, sabihin natin, top 1. Kasi may naririnig akong testimony dito. Top 2, top 3, top 5, top 1, di ba? Kahit sabihin natin, ikaw yung top lagi when it comes to your educational status. Whether you accept it or not, kung wala ang salita ng Diyos, hindi ka matalino. Ganon din as well as sa team preparation. Ano man ang status mo sa trabaho, maaaring ikaw ang manager, ikaw ang assistant manager, ikaw ang supervisor, ikaw ang assistant supervisor. Or ano man ang status mo sa trabaho mo, malaki man ang kinikita mo, you should be honest also to yourself na hindi ang trabaho mo ang kayang magdala sa'yo sa katagumpayan ng commitment mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, I commit my ways unto you. Ako nang bahala sa pamamaraan ko kasi marami akong pera. Stable ang trabaho ko. Panginoon, I commit my life to you pero ako nang bahala kung paano papatakbuhin to kasi lagi naman akong top sa klase ko. Hindi natin pwede sabihin yan. Bakit? It is only God that will bring it to pass. Dahil sabi ko nga po sa inyo last week para ma-enjoy mo din ang commitment, magtiwala ka sa Panginoon.
Araw-araw, maniwala kayo sa akin, young people. Araw-araw, balikan nyo ako kapag hindi nyo to, balikan nyo ako kapag hindi nyo na naranasan ito. Yung ipagkatiwala mo, sabi ko nga, hindi ka malakas, hindi tayo malakas eh. We are all subject to temptation. We are all subject na maging under ng dyablo. Bakit? Araw-araw eh. Yan ang banat niya sa atin. Sabi ko nga eh, kung kailan ka nag-commit, tsaka ka babanatan ng sobrang pagkalakas-lakas. Imagine niyo young people, kung hindi mo pinagkatiwala yung commitment mo sa Panginoon, manghihina ka. Darating sa point that you will choose, sige na nga, compromise na nga lang. Ganun naman eh, paulit-ulit, commit na lang ulit next year. Commit na lang ulit next month. Pero pwede namang hindi mangyari yun. Pwede mong ma-enjoy na sa araw na ito, you can survive so that your commitment will continue. Diba? Ang pinakamahalaga lang sa lahat, team focus and team preparation, trust also in Him. Yung pagtitiwala. Okay? Sir Conrad. Yes, sir. Maraming salamat, Sir Maki. No, maganda yung binabanggit ni Sir Maki dito. Hinimay-himay niya yung verse, which is yung Psalm 37 verse 5. Napakahalaga na makita natin na yung talaga yung kulang dito, mga kapatid. Madaling mag-commit, pero yung pagtitiwala sa Diyos, doon talaga papalya. Man. Alright? Doon talaga nagkakaroon eh. Pero ang malaking tanong po dyan, bakit pumapalya pagdating sa pagtitiwala sa Diyos? Yun. Diba? Yun din yung ano natin eh. Akalain mo yun, mga kapatid. Tignan nyo po ito. This is the dilemma here. Tignan nyo po naturingan tayo na pupunta tayong church, pupunta tayo Sunday morning, Sunday evening, may Wednesday pa, may team focus pa. Pero bakit sa tingin ninyo kaya, mga young men at young ladies na nakakapakinig sa akin ngayon, bakit kaya sa tingin ninyo, it is hard to trust God? Bakit? Bakit hindi? Tanungin nyo muna sa sarili nyo po, mga kapatid, no? Pagdating doon sa pagtitiwala sa Diyos, kasi doon talaga nagfo-fall eh, doon yung problema eh. Sabi nga ni Sir Maki kanina, it is easy to commit sa Diyos. Alright, mag-commit ako. Gusto ko na this year ay talaga magso-soul winning na ako. This year, mag-involve na ako. This year, punta na, magpapasok na ako sa ministry. This year, ay talagang makikita na ako lagi sa church. Alright? Ang gaganda ng plano. Alright? Pero sabi nga ng Biblia, magagawa mo lang yung commitment na yon kapag ibibigay mo yung alin, yung tiwala mo saan? Sa Diyos. Pero nga, kaya nga hindi magawa yung commitment, kaya hindi nangyayari yung commitment, it is because wala yung tiwala. Now, the big question here is, bakit wala yung tiwala? Bakit? Di ba? Bakit hindi nangyayari yun? Alright? Simple lang ang kasagutan, mga kapatid. At laging nababanggit sa atin ng mahal na pastor ito. Alright? Ano yun? Yung pagkakakilala natin sa Diyos. Hindi maayos. Hindi natin gaanong lubusan yung pinagkukumitan natin. Akala lang natin na parang eto lang, ganyan lang, o parang napaka simple lang. Pero kapatid, kung kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kapatid, hindi ka mahirapan magbigay talaga, hindi ka mahirapan magbigay ng tiwala sa Kanya. Kasi bakit? Kilala mo siya eh. Alam mo yung kaya niyang gawin sa'yo. Kaya nga, di ba, no wonder, mga kapatid, kung bakit na lang ipinapaliwanag ng ating mahal na pastor last Wednesday lamang, commit to study the Word of God. Because wala nang ibang pwedeng makapag-introduce sa atin ng Diyos, mga kapatid, apart dito sa Bible. Kaya nga dapat inaaral. Kaya nga dapat inaalam. Kasi the more natin nalalaman ang Biblia, the more natin nakikita at malalaman ano bang pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, mga kapatid, nabanggit din ni Sir Maki kanina, na kami rin naman nanggaling kami sa pagiging young people. Alright? Sabi ko nga, mga kapatid, ako mismo, buhay na patotoo para po sa inyo, na binigay ko lang din naman yung tiwala ko. Nag-commit lang din naman ako sa Diyos, kaya ako nagkaganito. Man. Hindi, it is not by my might. Kaya ako nandito ngayon sa inyo pong harapan dahil magaling ako, no, kapatid. Sabi ko nga, mahiyain talaga ako eh. Shy type ako. Shy type ako, mga kapatid, no? Shy type. Hindi, kumbaga, pinapakita ko lang, wala sa linyada ko to.
I'm telling you. Hindi ako yung ganito dati na may ganitong barong tapos nagbabasa ng word of God tapos sa harap pupunta sa mga young people magsasalita sa mga wala sa linyada ko to. Alright, mag-church every Sunday, papasok sa ministry, pupunta sa mga bahay-bahay. Naku, matutulog na lang ako. Pupunta, magre-rest na lang ako. No, ganun po kasi ako dati. Pero sabi ko nga mga kapatid, ganun yung young people days ko before. Alright? Pero, nung sinabi ko nga mga kapatid, alright, I'll commit. Saan? Sa Diyos. Pero magagawa ko lamang ngayon kapag ibibigay ko yung tiwala ko sa Kanya. Yeah. Alright? Ganun lang din naman ako. Buhay na patotoo para po sa inyo na binigay ko lang din naman yung tiwala ko sa Diyos para matransform yung buhay ko. Kasi kapatid, hindi ko nga kayang i-transform na yung buhay ko sa pamamagitan ng aking galing. Yeah. Alright? Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang ma-transform yung aking buhay na magiging ganito ko sa pamamagitan lang ng aking galing lamang. No. Kaya nga kinakailangan ko ang Diyos. Same thing din sa inyo mga young men at young ladies. Ipinapakita ko sa iyo, dinadala ko kayo sa realidad ng buhay na pwedeng mangyari din sa iyo. Yep. Na wag mong sasabihin na wala na ako end na ako, ganito na talaga ako. Or sasabihin ng iyong nanay at tatay, ganyan ka talaga, satanas ka na. Wala, ganyan, grabe ka na. No, wag kang magpapanin lang dyan, kapatid. Alright? Huwag kang magpapanin lang dyan sa ganyang klaseng kasabihan ng panluloko ng dyablo sa'yo. Na feeling mo na wala ka ng kakayanan. Kala mo lang yun, kapatid. But as long as the Word of God is here, as long as God is with you, mga kapatid, as long as you will put your trust in God, you will change, kapatid. You will be transformed into what? Into a new creature. Amen. Yan ang lagi nyo pong tataan. Same thing din naman na nangyari sa akin. Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi naman ako ganito. Halos lahat na makikita nyo po sa loob ng bahay pananambahan, mga kapatid, hindi naman sila ganito Hindi naman, marami pong makakapag-testify na simula nung kinumit nila sa Diyos at ibinigay nila yung commitment at pagtitiwala, mga kapatid, mahirap, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Mahirap paghiwalayin yan, kapatid, kasi pag nag-commit ka at hindi ka nagtiwala, baliwala yung commitment. That's right. Baliwala yun, kapatid. Kaya ngayon nga sinasabi ko sa inyo na buhay na patotoo, ngayon ako sa inyo pong harapan na kayang mangyari as long as ibibigay mo lang talaga yung tiwala mo sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, always remember this, commitment brings maturity. Amen. Ulitin ko po, mga kapatid, yung commitment, it will bring us to what? Maturity. Ganon din kasing ginawa ko, mga kapatid. I'm not sasabi, matured na pala si Sir Conan. No. Lahat tayo ay, pa rin, on the process pa rin po tayo. Pero, as we commit, step by step, and as we commit, nandun yung kasing tiwala Diba? Sabi ko, hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Kasi pag nag-commit ka lang at hindi mo binigay yung tiwala mo, walang mangyayari sa commitment. Yeah. Nakuha niyo? Kaya nga, as you commit and you trust God, it will bring you to maturity. Magmamature yung spiritual po natin. Naunawaan po ba natin yun? Kaya nga, mga kapatid, dapat nating seryosohin yung commitment natin at higit sa lahat, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Amen. Kasi nga pag wala yun, pag tinanggal mo yung tiwala, yung trust, yung sinasabi dito na trust also in Him, kaya maganda yung sinabi ni Sir Maki kanina hindi yan tuloy-tuloy May semicolon, in-emphasize doon na, alright, commit thy way unto the Lord. Boom, meron tang semicolon dyan. And then, anong sabi ulit? Trust also in Him. Hin-highlight yun, Yeah. Hin-highlight yun. Kasi after that, semicolon ulit So, hin-highlight ulit yun para ma-emphasize na it will not bring, hindi mangyayari yung last phrase at yung first phrase pag wala yung nasa gitnang phrase. Hindi mangyayari yun. Alright? Hindi mangyayari. Yan, nakikita nyo po sa screen yan. Hindi mangyayari yung he shall bring it to pass
and yung commit thy way unto the Lord, it will not happen if wala yung nasa gitna. Yung trust also in Him. Kasi nga, dun lahat manggagaling eh. Hindi naman sa galing mo eh. Hindi naman sa lakas ng katawan mo eh. Hindi naman sa yaman natin eh. Hindi yun eh. Hindi dun. Mangyayari lamang yun kapag ibinigay natin yung tiwala. Kaya nga sabi ko po mga kapatid kanina, sa lahat ng mga young people, naging young people din ako. Parehas lang din tayo ng sitwasyon. Alright, sabihin mo, mapalad ka nga, may magulang ka na naggagabay sa'yo sa church eh. Eh ako wala. Yeah. Oh, paano yun? So medyo may mas lamang ako. Medyo may mas edge ako na mapariwara yung buhay ko. Pero napariwara ba ang buhay ko, kapatid? Hindi naman. Ano lang ginawa ko? Binigay ko lang naman yung tiwala ko sa Diyos. Man. Very simple. Ibinigay ko lang. Naging seryoso lang ako na ilalagay ko talaga at ibibigay ko talaga yung tiwala ko sa Diyos so that mabago yung buhay ko. Same thing din pa rin sa iyo, kapatid. Ikaw na nakikinig ngayon, wag mo na tumingin sa katabi mo. Ikaw na to. Ikaw na tong sinasabihan namin ngayon. Na wag ka magpapaninlang sa diablo na alright, hindi na kayang baguhin tong buhay ko na to. Ito na lang talaga ako. No. As long as meron kang magko-commit ka, sasabihin mo, alright, this year magkakaroon na ako ng transform life. Oops, hindi dapat magtapos diyan. Trust also in Him. Amen. Ibigay mo yung tiwala mo doon sa Kanya na kaya Kanyang baguhin. Yes, there will be a hardship, sabi nga ni Sir Mahay kanina, nanakawin yan eh. Kukunin niya ng diablo. Kasi, ito lagi niyo pong tatandaan mga kapatid. Always remember this, that the devil is always there to what? To remove Christ in your life. Man. Yan ang gustong-gusto ng diablo. Tanggalin sa eksena si Kristo Jesus. Saan? Sa buhay mo. Para alin? Para sabihin mo na, wag na lang ako mag-commit, parehas lang din naman. Diba? Kaya nga ayaw niya, tatanggalin niya yung commitment mo na yan. Kung kailan mo sinabing magso-soul winning ako, doon ka naman naatake ng diablo. Diba? Yan yung sinasabi ni Sir Mahay kanina. Kaya nga, mga kapatid, you need to trust God. Man. Don't trust yourself. Wag mong iaasa sarili mo. Trust God. There will be a hard process. Yes, matindi talagang proseso 'yan. Kasi hindi ka sanay eh. Yeah. Pero wag kang susuko. You. Wag kang susuko, kapatid. Mahirap talaga. Hindi naman, ako naman, sa tingin nyo ba, instant ako naging ganito? No, ha? Mahirap din. Mahirap din na iwanan ko rin yung mga kaibigan ko dati. Mahirap din naman na sa tingin niyo ba na ganun lang din kadaling maiwanan yung bisyo na yon? No, ano yun? May struggle. Matinding pagsubok. Pero, kapatid, sabi ko nga, binigay ko lang yung tiwala ko sa Diyos. Ibinigay ko lang talaga yung tiwala ko sa Diyos. And, ayun na nga yung sinasabi ng Biblia, He shall bring it to Amen. pass. Nawala. Oh. Naunawaan po ba natin? Kaya nga, babalikan ko yung sinabi ko kanina, commitment brings maturity. Amen. Always remember that, young men at young ladies, no? Kaya nga, parehas, paano naman din tayo eh? Same tayo ng sitwasyon. Alright? Mas mabigat nga lang yung sitwasyon ko kasi wala nga akong magulang. Hindi naman ako lumaki na may nagtutulak sa akin mga magulang na pumunta ka sa church. Edge mo na nga yan eh. Edge mo na yan, young people. Edge mo na yan. May ano na yan. Kumbaga, advantage mo na yan. Gamitin mo na yung advantage mo na yan na may magulang ka na nagtutulak sa'yo patungo sa church. Amen. Advantage mo na yan. Wag mong tignan as disadvantage yan. Nako, pag tinignan mo as disadvantage yan na ang magulang mo tinutulak ka sa church, kawawa ka, talo ka dyan. Kasi adbentahin mo na yan. It may seem na disadvantage yan kasi paulit-ulit. Lang naman lagi. No. Advantage mo yan, young men at young ladies. Yeah. Kunin mo yan. Grasp it. Ano mo yan? I-highlight mo yan sa buhay mo. I-highlight mo yan sa buhay mo na may magulang kang ganyan. Kasi maraming mga young people na walang ganyang magulang. Alright? Kaya nga, pag may ganyan kang magulang, alright, gamitin mong advantage yan para mas lalo ka pa na makuha mo yung sinasabi natin kanina na magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos.
Alright? So, simple lang yung pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. No? Nagkakaroon lang talaga ng problema pagdating doon sa trust also in Him. Right. Why? It is because hindi pa natin talagang lubusang kilala ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kinakailangan natin na makinig ng ganito, makinig ng preaching, makinig ng mga... Kapatid, hindi ka naman lalago sa YouTube eh. Yeah. Hindi ka naman lalago sa mga kwentong sabihin lang ng kaklase mo or ng kapitbahay mo na ganito ang Diyos. No, hindi ka lalago sa ganun. Lalago ka, kapatid, kapag pinag-aralan at napakinggan mo mula sa salita ng Diyos through sa isang pastor. Kasi yun nga, ganun ang proseso ng paglago po natin. Kaya nga kinakailangan natin na makinig ng salita ng Diyos. Para lalo mo siyang makilala, lalo mo siyang maunawaan, at sooner or later, ibibigay mo na yung tiwala mo sa Kanya. Pag naibigay mo na yung tiwala mo sa Kanya, sinisigurado ko magko-commit ka na. Right. Commit na ako. Kukumit na ako ng talagang, ganun, kasi binabase ko yan in my experience, brethren. In my experience, young men at young ladies, na nakakapakinig sa akin ngayon. Yung pagpasok ko naman dito sa church, hindi ko naman talaga gusto eh. Ay, pambihira. Napilit nga lang. Oo, nayaya nga lang eh. Bago pa nga ako pumunta dito sa simbahan dati, talaga nagbubugbugan muna kami ni Ma'am Leslie eh. Oo. Nagsasagutan muna, sira muna talaga espiritu ni Ma'am Leslie. Kaya siguro, pasensya na po sa mga nakakasalubong ni Ma'am Leslie dati. Kasi pinapainit ko talaga ang ulo niya bago siya mag-church noon. Ganon kami dati. Ayaw ko kasi nga eh. Pero, tumigil ba si Ma'am Leslie doon? Hindi. Dinala na pa rin ako dinala kasi alam ni Ma'am Leslie na as long as may napapakinggan akong salita ng Diyos, mababago yung buhay ko. Amen. Alam niya yun eh. Oh, ano nangyari? Nakapakinig ng isang mensahe na tumatak sa aking isipan, boom! Oh, nabago yung aking buhay. Nagkaroon ako ng bagong pananaw patungkol sa aking buhay. Ngayon, andito na po ko, mga kapatid. Kalahin niyo po yun? Kaya nga sabi ko po sa inyo ang kailangan lang natin, mga kapatid, young men, ibigay mo yung tiwala mo sa Kanya. Right. Pero magagawa mo lamang yan kapag kilala mo siya ng lubusan. Kaya wag tayong mapapagod mag-church. Wag tayong mapapagod. Kayong mga baguhang mga young men at young ladies sa simbahan, wag kayong mapapagod. Right. No? Wag kayong mapapagod kasi nga, yung mga nagdadala sa inyo, ganyan din naman sila before. Alright? Ganun din naman. Same thing din naman eh. Kasi alam lang din nila na kada dala nila sa inyo, doon kayo mababago. Doon magkakaroon ng change of mind, transformation, transformed life. Alright? So, pag nangyari yun, kaya nga sabi ko sa inyo, mas ibibigay natin yung tiwala natin sa Diyos. Alright? Maraming salamat, Sir Maki. Yeah, alam niyo po maganda yung sinabi ni Sir Conrad that commitment will always lead you to mature. Alam niyo po kung bakit? Pag sinabi natin kasing mature minsan, sabi nga ng asawa niya dito, mature sa edad. Oh, matured po sa edad. Hindi, alam niyo po, pag sinabi nating maturity, ito, tandaan niyo, team focus, team preparation. Maturity, hindi yan nakukuha sa edad. Okay? Maturity is, hindi yan, ito, baka magulat kayo team focus pag sinabi ko that even you are on your age, you can be matured kaysa sa team prep. Ganon din naman ang team prep, di ba? If you will be honest, marami sa inyo, maraming team focus na, ang subsub na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, and some of the team prep, naglalaro pa rin kayo ng Pokemon. Ay, ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Di ba? Diba? Tinan nyo naman, isipin nyo naman yan. Ganon na lang, team focus eh. Team preparation, di ba? Maturity is not about age, it's not about the looks, no? Kaya minsan kaya nga sinasabi ni pastor dito huwag mong pilitin sa mukha. Huwag mong pilitin sa mukha. Ay, yung iba, pambira po, forma talaga ng parang masabi lang na, apaka-matured naman na itong tao na ito. Ito mo si Sir Vince dito, mukhang baby face lang lagi. Wow. Mukha lang, grabe ka naman. Okay na nga yun eh. Diba? Sabi nga ni Sir Noel, diba? Sabi nga ni Lolo Pugs,
maraming mga adult na mukhang sanggol. Kasi may mga sanggol daw na mas malalago pa ang buhok kaysa sa mga adults. Shoutout kay Lolo Pugs, di ba? Maturity is, aray ko, nakagat ko yung dila ako. Maturity is not about the looks. Ano yung karma? Maturity is not about the looks. It's not about how you present yourself physically. Yeah. Yan ang tatandaan nyo, young people. Maturity, it's about yung meron kang kayang gawin sa sarili mo consistently. That's maturity. Kaya nga, ang pinakamaganda, yung sinabi ni Sir Conrad kanina, alam nyo kung bakit nakakatulong ang maturity, ang commitment sa maturity? Kasi ang commitment, hindi yan, narinig nyo yung sabi ni Pastor, hindi yan one-time event. Commitment is a long process. Kaya nga maraming tinatamad eh. Kaya nga maraming umaayaw. Kaya nga nabanggit ni Sir Conrad kanina, maybe you will lose hope but you should not give up. Kasi mahaba yan eh. Mahabang proseso yan. Sabi ko nga po sa inyo, kaya nga araw-araw, dapat nai-enjoy mo yung resulta ng process ng commitment mo. Right. 'Di ba? Kaya ganun yung, kaya nga involved talaga ang pagtitiwala. Kasi pag nangyari ngayon na na-enjoy mo yung process ng commitment mo, you will be matured enough na sinasabi ni Sir Conrad kasi nga, matututo kang consistent ka na sa ginagawa mo eh. O tinan nyo, actually, if you will be honest, if you will just open your hearts and your mind, young people, team focus, team prep, yan ang problema ng maraming kabataan ngayon. Consistency. Nagiging problema nga sa adults eh. Diba? Nagiging problema nga sa aming mga fathers, sa mga mothers, diba? Nagiging problema yan. How much more sa inyo, young people? You see that? Kaya nga, alam nyo kanina, maganda yung in-emphasize ni Sir Conrad din eh. Yung wag kang mawawala ng pag-asa. Alam nyo kung bakit? Alam nyo po ba ganyan kaganda ang salita ng Diyos? That, sabi nga sa Bible school, every jot mahalaga. Every punctuation marks ay mahalaga. Alam nyo ba kung bakit semicolon ang nilagay dyan? If you will study the semicolon itself, it symbolizes continuation, hope, and a choice to keep going. Ibig sabihin, kung yan po ang makikita nyo po dito, kung bakit ganyan ang nilagay dyan, kasi ang bibigat ng mga salita na nandiyan dyan, commit and trust. Di ba? Commit and trust. Yan ang dalawang salita na mabigat bitawan ng tao. Or let's say, madaling bitawan, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Yung mag-lend ka ng isang bagay at magtiwala ka sa isang tao, sa isang persona. Yan ang pinakamahirap gawin ng tao, lalo na sa inyo young people. Alam nyo kung bakit? Because you do believe that you are sabi nga ni Sir Conrad kanina, you believe that you are matured enough, you're strong enough para akuin ang mga dapat akuin. Bakit? Siyempre, may mga kaya kayong gawin na hindi na kayang gawin ng mga matatanda, sabi nyo nga. May mga lakas kayo na hindi na kasing lakas ng matanda. Hindi nyo pa nakikita si Pastor yung workout. Mas malakas pa sa amin yun. May lakas kayo na kung i-compare sa mga adults, hindi na nga talaga pwedeng ma-compare. May bilis kayo na kung i-compare sa mga adults, hindi na nga lang kaya i-compare. Pero alam nyo, sabi nga namin hindi dyan nasusukat ang maturity. Maturity ay, sabi ko nga, nasusukat yan doon sa isang bagay na kaya mong gawin consistently. At isa sa mga magpapatunay that you are mature or that will lead you to maturity, yung sinabi ni Sir Conrad kanina, commitment. Alam nyo kung bakit isang bagay na magli-lead sa inyo, kung bakit commitment ang magli-lead sa inyo sa maturity, involve ang pagtitiwala. Yes. Hindi ka lang naman, di ba Sir Conrad, hindi ka lang naman magtitiwala ng isang araw. Yeah. Pag sinabi mo magtitiwala ka sa isang tao, panghabang buhay yan. Magtitiwala ako sa'yo. O pag sinabi mo magtitiwala ka, halimbawa, let's say for example, sa loob ng isang araw, magtitiwala ka sasabihin mo magtitiwala ka sa tour guide mo. It means 24 hours kang magtitiwala sa kanya. Yeah. So hindi lang yan 1 minute. Yeah. Pag sinabi mong you are trusting someone, mahaba yan. Hindi walang short term na pagtitiwala. Laging pang long term ang pagtitiwala.
kaya nga ito idinikit sa salitang commitment. Kasi ito yung isang bagay na magdadala sa'yo sa katagumpayan. Diba? Ganyan kahalaga, young people, no? Team focus and team prep. Sabi ko nga, ano man ang estado nyo sa buhay, hindi yan ang sukatin when it comes to your commitment. Sabi ko nga, itong verse na ito, minsan, we are so very familiar about this. We're so very familiar on the first part of this verse. Commit thy way unto the Lord. How about the second part? How about the second part? Minsan, pag tinagalog pa natin to, i-commit natin, ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon kasi siya ang magbibigay ng katagumpayan. Pansin nyo ba, may nakalimutan kayo? Hindi lang basta ibigay. Ipagkatiwala mo din. Kaya in the book of Proverbs, same thing. Diba? In the book of Proverbs, same thing. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Bakit napakahalaga yun? Bagay na yun. Kasi based on if we are leaning or if we will lean to our own understanding, wala rin namang mangyayari. Right. Diba? Alam nyo yan, young people, pang ilang commitment nyo na to? pang ilang commitment nyo na rin naman to? Oh. Pero ilan ang taon, buwan na nasayang? Kasi sinubukan pa rin nating magtiwala sa ating sarili. Sabi ko nga, kung ang adults nagkakaproblema sa ganito, na kung titingnan natin, they are the ones that can be matured enough when it comes to this. How much more sa young people? Kaya, tama yung sabi ni Sir Conrad, huwag kang mapapagod sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag kang magpapagod na madala mo yung sarili mo sa simbahan. Alam mo Sir Conrad, meron dati ditong nakasanayang kaugalian yan. Siguro ilan sa mga adults na matatagal nang nakikinig dito alam tong sinasabi ko. May mga nakasanayan ditong kaugalian na kasi dati noon normal pa yung oras ng trabaho. Normal pa yung oras ng trabaho at higit sa lahat normal pa yung daloy ng trapiko. Alam nyo ang ginagawa ng mga tao dito? After their work, lalo na yung mga, let's say adults, kasi some are doing this, even the young people, na nagpapaalam kasi dati may tiwala pa yung magulang nila na totoo yung sinasabi. Alam mo ang ginagawa nila? After school, after their work, they will just go here. Walang event ang simbahan, walang sinabi si pastor na pupunta sila dito, pupunta lang sila dito for the fellowship. Oh yeah, I'm telling you, young people sa mga working, baka si Sir Tony natatandaan tong sinasabi ko. Kaya nga dati ang fellowship dito hindi scheduled eh. Fellowship dito, okay. Oh, nandito pala kayo. Oh, nandito. Tara, fellowship tayo. Kaya tiba-tiba ang mga bakery dito dati. Oh, pansit canton, pandesal lang, tsaka yung boteng may pulang balot sa gitna. Okay na. Ano ba yun? Huwag ka na sabihin. Masisante tayo ba? Di ba? Ganun lang eh. Bakit? Yan yung sinasabi ni Sir Conrad na dalhin mo yung sarili mo lagi dito. Yun. Kasi dito Pap, iyan ang isa sa mga bagay na nagpapakita na yung commitment mo ay pinagkakatiwala mo sa Diyos. Yun. Yung mapumarito ka sa kanyang tahanan, makapakinig ka ng prinsipyo ng salita ng Diyos, the best. Di ba? Yan yung mga bagay na dapat mong isipin kung paano ka makakapagtiwala sa Panginoon. Yes. Kasi alam nyo, young people, ang problema, pag nag-commit ka at dito ka humarap, talo ka. Yun. Kuha nyo, young people, pag nag-commit ka tapos sa cellphone ka humarap, talo ka. Pero pag nag-commit ka tapos sa Biblia ka humarap, panalo ka. Right. Kasi dito makakakita ka ng mga, pag narinig mo yung mga, mga anong tawag doon? Mga motivational speakers ngayon, ang bihira talaga namang mababagbag ang damdamin mo eh. Talagang papakita sa'yo na kung nag-strive ka lang, they're using words na maririnig nyo rin dito. Di ba? Pero, makikita natin the application ay makikita nyo sa dulo kung kanino sila nagtitiwala.
Kaya ang pinakamaganda, again, young people, wala kayong ibang narinig sa amin ni Sir Conrad ngayon, kundi ang commitment mo ay haluan mo ng pagtitiwala sa Panginoon. Yes. I'm telling you, kung si Sir Conrad ay nagsalita sa kanyang experience, I am telling you this, according to my testimony din, sa taon na ito, enjoy the process, the results of the process. Kasi, alam mo Sir Conrad, yan din yung na-check ko sa sarili ko eh. Ang gusto ko ma-enjoy, yung result ng commitment. Pero hindi ko na nai-enjoy yung process ng commitment. Good. Nalalaktawan mo eh. Nakukuha mo? Kaya, kasi ganito yan, pag na-excite ka sa dulo, okay? Pag na-excite ka sa dulo, makakalimutan mo yung proseso. So dahil excited ka ngayon sa dulo, gagawa ka ngayon ng mga bagay according to you. Nakuha nyo? Young people, team focus, team prep, nakuha nyo ba yon? Excited ka, mangyari yung commitment mo eh. Ito yung proseso, ang gagawin mo ngayon, pong! Lalaktawan mo na lang yung proseso. Kasi mabuboring ka sa process eh. Pero pag dumaan ka sa proseso at ang i-enjoy mo ay yung proseso at hindi yung commitment mo mismo dun sa dulo, mas lalo mo pang mai-enjoy ang commitment mo. Kasi that will gives you more excitement than yung makita mo kagad yung dulo. Right. Yun yung mas maganda. Yung proseso, mas mai-enjoy mo yan. Tulad ng bodybuilding. Yan. Yeah. Tingin ko dito sa kasama ko, pag naubos na Sir Marvin yung kraya neto, 10 taon na naman titigil. Inuubos lang eh. Di ba? Para sa bodybuilding. Pagkatapos mo magbuhat, may goal ka. At the end, ito yung gusto kong maging katawan ko. Pero dapat kada tapos ng workout mo, ma-enjoy mo yun. Kung gusto mo ma-enjoy yun, idikit mo na lang yun sa sarili mo. Di ba? Madali lang madaliin minsan. Pero sabi nga natin, ang nagmamadali, nagkakamali. Sabi nga, di ba? Yeah. Ganon din yan. Same thing, same lang yan, young people, pagdating sa commitment. Di ba? Don't rush your commitment. Enjoy the process. Man. Kasi alam nyo, pag in-enjoy mo ang process, hindi mo kakayanin yan mag-isa. Kaya kailangan mo ng isang persona that will bring it to pass. And that is not you. That is not your friends. That is not your work. That is not your classmate, young people. The one that can bring it to pass, your commitment to pass, is none other than yun dapat mong pagkatiwalaan. Walang iba kundi ang Diyos. Ganun lang kasimple, young people. No? Pagka ibigay mo, when you give it to God, trust in Him. Inseparable ang dalawang to, sabi ko nga sa inyo eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayin to. Okay? Kaya when you commit your way unto the Lord, trust also in Him. Huwag mo lang pag-aralan. Pagkatiwalaan mo na kagad ang Diyos. Right. Hindi mo na kailangan pag-isipan yan, young people. No, madidelay lang. Sabi nga ni Sir Conrad, madidelay lang yan eh. Kung sumama na siguro siya agad kay Ma'am Leslie, sana, di ba? Okay na ang buhay niya. Pero medyo minadelay lang ng konti kasi pumapalag-palag pa eh. Right. Young people, wag na kayong pumalag. At the end of the day, yun din naman ang sasabihin. Yeah. Diba? Sana. Sana. At the end of the day, sana nagtiwala na lang ako sa Yun. Panginoon. Ganon din. Kung doon ka rin naman dadalhin, simulan mo na ngayon. Okay, Sir Conrad, last message. Alright, maraming salamat Sir Maki. No? Kaya mga kapatid, ay yun lang. Kumbaga, subok na ang salita ng Diyos para po sa atin. Ito kasi yung mga problema talaga ng young people eh. Ang kadalasang ginagawa madalas ng young people ay nag-e-eksperimento pa. Yun. No? Yun talaga yan, mga kapatid. Yun ang pinaka-ano dyan. Magta-try muna ng ganito, pag bumagsak, balik ulit, ganun. Pero, yun nga sasabi namin eh, may constant formula na tayo. Amen. Hawak na natin. Ginagabayan na namin kayo, mga kapatid. No? Meron tayong mahal na pastor na ginagabayan tayo. Ang kailangan lang natin ay sumunod. Yun nga lang, ayaw nating sumunod. Yeah. Yun yung problema. Doon nagkakatalo. Yung ayaw nating sumunod kasi gusto natin yung sarili nating kapamaraanan. Pero kami nga, nagbigay ako ng aking patotoo, buhay na patotoo para po sa inyo, na pinagkaloob ko lang naman eh. Naging obedient lang din naman sa salita ng Diyos eh. So if you want a good result, be obedient. Amen.
Alright? If you want a good result, good life, good young people life, alright, be obedient. Man. Be obedient to the Word of God. Be obedient to your parents. Simple lang yun, pero mabigat yan. Yeah. Simple lang yan. Simple lang yan yung ganyan sinasabi ko na yung Ephesians ano yun? Ephesians 6:1. Oh, parang ano lang yun, magaan lang yun, pero mabigat yun, kapatid. Pag sinunod nyo yun, gaganda at gaganda yung alin? Yung buhay po ninyo. Alright? As long as, again, tiwala sa Diyos, mga kapatid. Ibigay mo yung tiwala mo sa Diyos at sinisigurado ko, mababago at mababago yung buhay mo. 100%, mga kapatid. Hindi ako sabi na ano yan, na baka lang. No. Pagkatiwalaan mo lang, I'm telling you, mababago at mababago yung buhay mo. Alright? Maraming salamat, Sir Maki. Yeah, maganda tong sinabi ni Sir Ivan, no? Amen, sir. Kaya maraming na-scam kasi di mo pa kilala. Nagtiwala ka na agad. Yun. Kaya huwag kayo papaskam sa commitment nyo, young people. Tandaan nyo yan, young people, huwag kayo papaskam sa commitment nyo. Huwag nyong isipin na itong tao na to mukha namang katiwa-tiwala to eh. No, nakakalungkot yan. Mas nagtiwala ka pa dun sa tao na yun kaysa sa pastor mo. Di ba? Na siyang sanang maglilid din sa'yo sa Panginoon para hindi ka na-scam sa commitment mo. Yun lang. Alright, so I hope that we've been a blessing sa lahat ng young people. Again, wag kayong magalit sa amin. We're here to be your friend. And lahat tayo ay subject ng salita ng Diyos. At kaya nga lagi namin sinasabi dito na kung opinion namin ang pag-uusapan, sarado na natin ang programa na to. Dahil wala rin po kaming maibibigay po sa inyo. But because nandiyan dyan ang salita ng Diyos, let's talk about the principles of the Word of God. Alright? So, team focus and team preparation. I hope you enjoyed this program, watching this program and listening to this program. Sa lahat ng mga kapatiran natin na ngayon ay nasa kanilang eskwelahan, ingat kayo dyan. At alam ko marami tayong pang-umaga. Sa amin, kung sa area ni Sir Con, sa amin maraming pang-umaga. Kaya ang ginagawa... Walang pasok sa iba, sir. Oo, walang pasok. Sa Pasay, walang pasok. Bakit? Heatwave. Heatwave? Patayin nyo nga aircon dito para wala rin pasok dito. Walang pasok doon. Tapos sa Paranaque meron na. Paranaque meron na. Pasay wala. Wow, Taguig. May mga young people ngayon. Sa Laguna, walang pasok. Okay lang yan may pasok kasi babanata na naman kayo ng pasok sa linggo. Di na naman kayo makakasimba. Ito na, okay na yan. May pasok na lang. Pasok! Yeah. Pasok! So, kaya walang pasok ngayon. Tapos, Sabado yan, project. Yan na. Abisado na namin kayo, boy. Project, sayaw-sayaw na naman. Sayaw na naman sila sa Heritage, sa Arca. Saan ba sa inyo? Sa mga lugar nyo? Well, anyways, saan man, young people, preserve the good testimony of the Lord. Okay? Saan man kayo naroon. Okay? Kaya sa lahat ng mga team focus, kung wala kayong pasok, if you can and if you are available, much better to be here on the first Thursday of the month of March. Okay? So, ganun din po sa lahat ng mga nasa trabaho na team preparation. Kung meron man nakikinig sa inyo, nakasama nyo sa trabaho ngayon, shoutout sa katabi nyo. Okay? At shoutout sa lahat ng mga team preparation. Ingat kayo dyan sa inyong trabaho. Alright, so young people, again, sana po naging pagpapala kami sa inyo sa mga team focus. Magkita-kita tayo mamaya and we will see you on the next episode of the Young People's Program, The Baptist Lunch, next Thursday. On top of all this, all we can say is to God be the glory. God bless you all. Have a blessed day ahead. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all, but His blessings
which He freely gives. I owe my life to Him, 'cause I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me. And when I think of what He's done and where He brought me from, I've got so much to thank Him for. And when sometimes while on His way I need, and I stop and say, thank you, Lord, for all that You've done for me. And one day I'll reach sweet heaven shore. Oh, please, just let me kneel once more, 'cause I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me. And when I think of what He's done and where He brought me from, I've got so much to thank Him for. And when I think of what He's done and where He brought me from, I've got so much to thank Him for. I've got so much to thank Him